Hello everyone, kumusta kayo? And nagkaroon ako ng interview ngayon which is pretty cool, kumbaga. Good experience sa mga interviewer. Kasi yung position na in-applyan ko is quality and production specialist. So kung titignan nyo yun, for my experience as quality, contradicting yung position na yun eh. Kasi sabi niya, quality and production. Doon pa lang medyo confusing na kasi ang quality and production parating nag-aaway kasi yan eh. I will give you an example. Yung production, wala silang ginawa kundi mag-produce ng product. Now, ang quality is to check the part if okay siya as blueprint or we call it the Bible. May Bible kami eh. So, yun yung parati naming tinitignan if ever nag-i-inspect kami ng mga parts. The weird thing is, syempre pagpasok ko doon sa office sila, inintroduce ako ng HR sa quality manager and then yung yung production manager. So, ang nangyari, ang layo ng upuan nila. As in, 6-seater yung kuwan. Gumit na yung HR. Yung quality manager nasa right side ko and then yung production manager nasa quality manager is left side, production manager is right side. So doon pa lang nakita ko na kasi nga as I said, production and quality is not in good terms kumbaga sa mga manufacturing firms like aerospace industry or anything that manufacture products. So yung unang nag-interview sa akin, unang nagtanong sa akin is yung HR. So sabi sa akin ng HR, tell me about yourself. So sinabi ko yung mga experience ko from start ng pag-work ko as an aerospace industry since 1998 until experience ko this 2026. Okay. So sinabi ko yung mga experience ko, sinabi ko yung mga position ko noon, anong nangyari, bakit ako umalis, at saka yung mga and to na, I'm expecting yung quality manager ang mag-uunang tatanong sa akin. When in fact, ang unang nagtanong is yung production manager. And yung tinanong sa akin, yung problema nila sa loob. Kasi I can feel it eh. The way he expressed doon sa senaryo. Okay. Bibigyan kita kaagad ng senaryo. Diretso ka agad eh. Hindi na ako tinanong sa mga basics ng quality, basics ng production, or anything. Since nakita na nila na parang no need na. Okay, Toby, this is my question. I will give you a scenario. What if, sabi niya, kailangan namin yung part. Okay. For example, yung part na, sabi natin yung 10 pieces na part, per piece is mafi-finish siya ng 5 days. So, per piece is 5 days. Gusto ko ng 2.5 days or 3 days para ma-fast yung moving. Since kailangan namin yung part, which is understandable kasi production yun eh. Wala silang ginawa kundi mag-produce and produce and produce and produce. They don't care about the quality. Okay. Sabi ko, hindi natin pwedeng masakripisyo yung quality. As per said, mag-i-inspect tayo as per blueprint, okay, as per my inspection para ma-meet natin yung customer satisfaction para doon sa product nila.
Hindi pwedeng produce tayo ng produce and then yung quality nasasakripisyo. And then all of the sudden pagdating ng product doon sa customer, yung pala hindi quality, sa atin din ang bagsak. Okay, sabi niya. So it means hindi mo magagawa ng paraan. Sabi ko, actually magagawan pa rin ng paraan naman 'yon. As engineering perspective, pag tumitingin kami ng mga blueprint, no, to inspect, we're talking about KCC. Yung KCC na yon is key characteristics. Yun yung mga medyo critical sa part. Kailangan i-measure yon kasi pag hindi na-measure yon, malaki yung impact doon sa ikakalabas ng part. For example, pag pinasok na sa yung item doon sa part, malaki impact niya sa product. So, ayun. Okay. So, nag-question naman kaagad yung question naman yung quality manager. Sabi niya, na-try mo na mag 5Y. So, sabi ko, I've been doing the 5Y since nung 1998 pa. So, yung 5Y na yun is to find the root cause kung ano yung naging problema dun sa part. For example, kailangan mo ng 5Y. Kung yung kotse nag-crash, kunwari yung kotse nag-crash, kailangan mo makuha yung root cause bakit siya nag-crash. So, kailangan mo ng 5Y. 5Y na yon is bakit nag-crash. Okay. Kasi na out of control. Next question, bakit nag-out of control? Kasi siguro napagod na yung driver or nawalan ng brake. Okay. Sabihin natin nawalan ng brake. 3, bakit nawalan ng brake? So, siguro na overuse. Or hindi napalitan ng oil. I don't know. And then, yun, i-imbestiga. 4, bakit na overuse? Kasi, and then, yung pang-5, yun na yung analysis kung bakit nag-fail yung or nag-crash yung kotse. So, yun, medyo mahirap gawin yon kasi maraming investigation yun sa 5Y. Minsan umabot ng buwan, iba umabot ng 6 months para ma-move forward. Yun yung kinakatakutan ng kwan. Yun yung kinakatakutan ng production, yung magkaroon ng mga investigations, kumbaga, kasi napepending sila So yung quota nila ma-stuck. And then your performance ng production masisira. So it's very contradicting. So question ko yon. In-answer ko yung quality manager. Maganda, nasatisfied din naman. Then bumanat naman tong quality yung production manager. Okay, Toby. What if kung 10 pins ang kailangan dun sa customer, naibigay natin ng 9 pins. So, bakit naibigay na 9 pins? Pero, gumana na yung utak ko. And then the second na padala natin, 9 pins ulit. Anong gagawin mo? Sabi ko, sir, bakit umabot ng second shipping na may non-conformance? Dapat sa unang shipping pa lang or unang bigay pa lang ng product doon sa pin. Kung kailangan 10 pin, bakit naibigay? Doon pa lang na-stop na natin. Sabi ko, bakit umabot ng second batch na ganun yung situation? So, ang tinanong sa akin, anong gagawin mo? So, sinabi ko yung totoo. So, sige. Ganito. Kung ako yung sitwasyon na yon, magbibigay ako ng senaryo para maintindihan nyo kung ano yung gagawin ko, sir. Sabi ko sa kanya. Kasi mahirap pag bibigay ako ng data agad na hindi ko naman alam kung ano yung nangyari. So, magbibigay na lang ako ng magandang perspective how to handle it. Sabi ko. If ever second time na naibigay sa customer na may failure, so, ganito yung titignan natin. Gagawa ko ng story. Since I was in aerospace industry, 95% ng eroplano is nag-crash. Do you know the reason why? Sabi ko,
Hindi nila alam. So, hindi nila alam. 95% ang cause ng problem is human factor. Either pagod na siya or any fatigue, kumbaga, na overuse na yung guy. So, it's only a human. Sabi ko, 5% is the failure of the machines or the plane. Airplane is perfect already, sabi ko. Katiting na maliit na butas. Sakto yan. Walang palya. So, 95% ng crash is human error. So, I will call that as a human error. But, before we will go that route, kailangan natin maimbestiga muna, sabi ko. I know it will take time, but at least na-document natin yung naging problema niya para hindi na maulit. Kasi it's very intriguing to me na nagpumalya kayong una na ulit-ulit sa pangalawa. When in fact, sa una pa lang, doon nyo na nakita kung ano yung palya. That's quality, sabi ko. Pero, pag naulit pa rin, walang nangyari sa pangalawa, nagpalya ng una, tapos nagpalya ulit ng pangalawa, there's a problem with the procedures and human factor. Sabi ko sa kanila. So, parang nakita ko yung mukha ng quality manager, tinignan yung tinignan yung production manager, ngumingiti. Tapos yung production manager na parang napaisip, parang sampal sa kanya yon yung sinabi ko. Pero it makes sense naman, di ba? Pumalya ka ng isa, and then pumalya ka ulit ng isa. Bakit doon pa lang dapat na stop na? Bumanat naman yung quality manager. Okay. Paano ka nag-NCR? NCR means non-conformance, or yun yung tinitignan namin na may mga problema sa product, kumbaga dent na hindi naman kasama sa visual inspection or mga out of tolerance. Yun yung mga NCR namin. And then tinanong niya rin kung may alam ba ako sa MRB. So MRB means Material Review Board. So after ng NCR, magkakaroon kami ng Material Review Board para i-investigate yung part kung i-scrap or i-push through. If ever naman may push through, kakausapin yung customer. Then, pagbibigay ng customer kung ano yung mga, kung i-accept ba nila or hindi. If ever, sa experience ko, kung if ever naman acceptin nila, yung price ng product is medyo cheaper na. So, yun yung in-explain ko sa kanya. Okay, good. So, paano mo siya, as per quality, sabi niya paano mo siya ini-scrap. So, in-explain ko siya, kung nakita ko na yung part na medyo hindi na maganda, okay na. Create ko na ng non-conformance, we review as MRB. Then, if the MRB review, kung yung review sa review board is accepted na, is-scrap na, I'll make the point na sisirain ko yung part. As in, sisirain ko yung part. At yung part na yun, may stamp. Yung sarili kong stamp. Para ma-identify na ma-destroy talaga para hindi na magamit ng ibang tao or siyempre yung mga part na yun binabasura so malay natin kung sino makakuha nun gamitin na scrap na pala. So yun, and then nag-question, bumalik na naman yung yung production manager. Doon pala napansin ko, pambira tong dalawa, sabi ko. Mayroon silang may agreement tong hindi maganda yung pakikitungo nila sa isa't isa. Kaya pala yung position na to is quality and production specialist. When in fact, contradicting talaga to. It may work, but not perfect. Sabi ko sa utak ko, hindi ako pwedeng maging bias sa quality. Hindi rin ako pwedeng maging bias sa production. So I make the point na kung ano yung tinanong ng quality production manager, sasagutan ko siya ng quality. Kung ano naman sinagot ng quality, sasagutin ko siya ng production. Para mabalanse ko. Mahirap pag nandun lang ako sa quality, tapos tinitira ko siya ng quality. Patay. Nga, sabi ko.
And then, next thing, nasatisfied naman sila sa conversation na yon. Actually, it was a good experience kasi may last na tanong sa akin is if ever naman daw yung parties okay, pero konti lang naman daw yung difference, ipapasa ko pa rin ba daw ba? So para sa akin as quality, hindi pa rin pwede. We need all sa training ko, sa 13 years of training doon sa quality, even though lahit maliit lang na dent or anything na discrepancies sa measurements, we cannot allow it kasi nasasakripisyo yung integrity ng company and your product. What's the point of quality kung pinapasala naman natin yung hindi not okay parts, di ba? So yeah, hope nakalearn kayo sa akin between quality and production. Kailangan ko lang ilabas to kasi natatawa ako eh. So, what happened after that? Wala na silang matanong sa akin. So, nagtanong din ako about sa product sila. Sinagot naman nila ako, which is very small naman. Hindi siya pang aerospace industry. Parang alam niyo yung saksakan sa likod, yung mga maraming pins. Saksakan ng likod ng PC, personal computer doon sa likod. Ayun, mga ganun. So, it is a U-turn for me to see those products. Ang liliit, sabi ko, medyo okay na rin. Pero the way they talk, the way I talk, parang nakalearn sila sa akin. Which is weird. And yeah, I hope you like this video and be kind and continue ka pa rin to kahit pa paano para makashare ako sa inyo. Yeah. Bye-bye guys. See you.